Eh bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Hoy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa may edad ka na eh. What's up sa inyo mga kapengyo? Kamusta kayong lahat? Alam ko naman marami sa inyong nagre-request about nga dito sa politics, no? Sa pag-imbita dito sa ating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa Quadcom. Na kung saan mga kapengyo, no, eto nga si Attorney Panelo, alam naman natin, no, nakadikit natin to at talagang kakampi ng ating presidente na si Roa Rodrigo Duterte. Etong si Attorney Panelo na kung saan kinontra nga niya dito si Noli De Castro dahil naglalabas etong si Noli De Castro about sa issue nga ng waiver na tinanong ni Trillanes, no, etong si Pangulong Duterte na hinahamon kita, papasampal ako sa'yo pero pirmahan mo muna yung waiver, na kung saan naging issue sa kanila yon, naging issue sa kanila at inilabas nga ni Noli De Castro ito sa ABS-CBN News about nga sa hindi pagpirma neto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero agad-agaran naman umalma dito si Attorney Panelo at tara pakinggan natin. Hoy, Noli, you don't know what you're talking about. Yo, no? In the first place, he has already signed a waiver. Okay. Kung ikaw palibasa may edad ka na eh. Grabe, ang tindi nun mga kapengyo, palibasa may edad ka na po. Yung tawagin ka lang na hoy, no? Talagang medyo makirot na yun, puta. For your information, no, Noli De Castro nga raw, meron ng waiver talaga yan way back 2016. At yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapengyo nung nakaraan na naglabas ako ng reaction video about nga dito kay Trillanes versus President Duterte, na kung saan talaga namang inabsuelto o tapos na yung issue na yan eh. Binabalikan na lang talaga nito ni Trililing, no, na kung saan hindi na big deal yan, no. Kumbaga naninira na lang talaga etong si Trililing dito sa Quadcom. No, kaya nga nagtataka ako sinong Poncio Pilatong nag-imbita, no, dito kay Trililing. Alam naman natin lahat mga kapengyo na kontrapelo lang yan, kontrabida lang yan dito kay President Duterte, no, sa lahat ng mga palakad niya. Kahit naman nung araw bago pa lang maupo itong presidente natin, talagang kinokontra na yan ni Trililing. Eh bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Kita nyo na yung mga tirada na ito ni Noli De Castro. Bakit nga raw uminit ang kanyang ulo? Dahil ba daw doon sa waiver? Sira ulo ka pala, kita mo ang papangit, no, ng mga mensahe nito ni Trililing. Halos talagang ginigipit ang Duterte family, no, na kung saan ang dami pa niyang sinasabi na wala namang mga patunay. Wala namang prueba, no? Naglalabas siya yung mga bank statement na hindi naman galing talaga sa lehitimong bangko, no? Kumbaga hindi naman talaga lehitimong bank statement, 'di ba? Bakit niya pa yun nga sabi ni dating Pangulong Duterte, no? Bakit mo ko palalabasin ng bank statement kung gusto mo ganyan pala mangyari, lahat tayo, no? Para magkaalaman talaga kung sino ang kurakot sa gobyerno, 'di ba? Sayang naman yung microphone. So hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Ano po ang sabi niyo sa comment ni Noli De Castro? O ano naman comment nitong pinaka-inutil na naging vice presidente ng bansa? Grabe naman doon si Attorney Panelo, no? Pinaka-inutil na vice presidente ng bansa. Real talk naman talaga, wala nga na itulong yan. Hindi sa pagano, ako hindi ako kontrabida kay kay Noli, pero sa totoo lang, bago sana siya umeksena o bago sana siya umepal dito kay dating Pangulong Duterte, dapat tinignan rin muna niya yung kanyang sarili. Hindi yung basta babanat na lang tayo na akala mo ang linis-linis mo Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa waiver. Sayang naman daw yung microphone na ibabato. Sira ka pala eh. Hoy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa may edad ka na eh. Hindi mo na naalala yung 2016 nung nang-abogado ako sa kanya. May dala na nga akong waiver eh. Hanggang ngayon, valid pa yung waiver na yun. Kita nyo na mga kapengyo, hanggang ngayon, no, valid pa yung waiver na dala ni Attorney Panelo.
Tignan nyo na yung mga news talaga. Masahol pa sa mga vlogger. Kung kaming mga vlogger lagi sinisita na kesyo ganyan clickbait. Mas masahol pa tong mga news Sipin nyo nabalita na pala niya nung way back 2016 yan, no? Sinasabi nga dito ni Atty. Panelo, bakit ngayon questioning niya pa about sa waiver, no? Na ikinagalit daw ata neto ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman dapat na talaga gawing big issue yun. Hindi niya tinatanggi. Binalidate niya na nga Pangalawa, kahit may waiver, kung joint account, kailangan yung kabiyak niya o si BP Sara kung ka-joint account niya o sino bang ka-joint account niya, alam may waiver din. Yun pala, kita nyo na, tinuruan ka tuloy ni Atty. Panelo. Problema, pag hindi mo linya, Noli, tumahimik ka. Tama, oo. Magkaibigan tayo, pero kuminsan nakakapundi ka Taragis malupit ang salita dito ni Atty. Panelo Sipin nyo, kahit pa magkaibigan niya, mga kapenyo, tablahan talaga. Kasi epal lang wala namang kumbaga wala namang malaking naitulong sa bansa, 'di ba? Unlike talaga kay dating Pangulong Duterte, kita nyo naman kung gaano kalaki yung naitulong niya, no, sa ating bansa, 'di ba? Hindi lang kuminsan, kadalasan. Gumaya lang alam mo yung pananamit niya? Wala mo kung kanino gumaya yan. Kaya lang, mali na pagaya, mali ang mga kulay. Ako ang paboritong guest naman kaya noon Ako rin. Kita nyo na. Gaya-gaya pa pala kayo kay Atty. Panelo. Putang Ayan, si Tim Pilo. Diyan nila nakita yung mga mga galawan fashion, talaga. Fashion Fashion. suits. Mga branded suits. Ginagaya niya. Kaya lang, Noli, kung sino man ang fashion stylist mo, yung mga kulay combination mo, ako, Diyos ko, ano ba yan? Ayan, nakatsawan tuloy. Kaganda-ganda kasi hindi kita sinasaling. Hindi kita pinupulaan o pinupuna. Kasi nga, wala naman akong nakita ng mga nakaraan na dapat ipula sa'yo. Pero ngayon, lately, hindi magaganda ang mga banat mo Gaya nung akala mo kung sino kang yung parang binubuli mo o niyayari mo yung isang abogado. Mali yun. Ngayon naman, bumabanat ka na naman. Totoo yun, mga kapenyo. Alam nyo, minsan, hindi ko naman nilalahat ng news pero minsan talaga yung iba bias Sa totoo lang. Katulad niyan, no, parang feeling ko, sa Quadcom nga, parang feeling ko ito hindi ko nilalahat ng mga taga-Quadcom pero feeling ko lang talagang pinagkakaisahan. Meron pa rin yung parang yung parang backlash na kung saan ang dami tinatanong kay Duterte at talagang binibwisit niya si Duterte at saka parang walang respeto, no? Isipin nyo dating Pangulo yun, gaganong-ganunin nila kung tawagin nila Duterte, di ba? Dapat gumalang man lang tayo, di ba? Kahit na hindi na sa nakakatanda, sa dating Pangulo na lang. Hindi pa pwede yan, Noli. Mabuti na yan, pinupuri kita kaysa binibira kita. Hindi na sabi ko kay tama. Martin Sabi ko, Martin, mas maganda, gusto mo maging presidente, mas maganda pinupuri kita sa programa mo kaysa kinikriticize kita. Tama. Oo yan. Ang bastos. Wala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice-presidente ng bansa Grabe yun, mga kapenyo. Sakit nun. Ikaw ang pinaka-inutil inutil ng bansa, no, na vice-presidente. Sakit nun. Sasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi ni-release. Pero sa totoo lang, sa mga basher ng ating dating Pangulo ayan na, malinaw na siguro si Atty. Panelo na nagsalita, no, na yung waiver nga talagang na-issue na yan noong 2016. Ngayon, hindi lang nailabas ng bangko dahil nga joint account, no? So, sino sinasabi nyo na may tinatago, kesyo may ganito, ganyan? Di nakakulong na sana yan dati nating Pangulo kung talagang kurakot yan. Diyos ko naman, kita nyo naman, wala nga naipundar sa 6 na taon niya sa pagkapangulo. pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos kita lamang. nyo na.
15 to 16,000 pesos lamang, no? Ganyan po kakuripot o katipid o ganyan po tayo kamahal ng ating dating Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Kaya po talagang hindi niya inaano ito, no? Hindi niya sinasakim ang pera ng bayan. Diba? Dapat ganun. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mainit na banat ni Attorney Panelo kay Noli De Castro na kung saan talaga namang nakikialam itong taong ito, no? Porque nasa kanila ang media, nasa kanila ang news, pwede na nilang sabihin yung gusto nila. Hindi nila alam may social media na. Mas malakas ang social media kaysa sa mga TV host ngayon, no? Maniwala kayo mga kapenyo. Kaya relax lang tayo sa pagsasalita, Mr. Noli, no? Wag po tayo basta-bastang bumabanat na lang, minsan tignan din natin ang sarili natin. So ayan mga kapenyo, comment nyo na lang down below kung meron pa kayong mga gustong ipa-reaction video. Maraming salamat. Kita-kita na tayo sa mga susunod kong vlog.